Nakikita po niyo talaga tayo na gumagalaw po yung nasa ilalim po ng bulkan. Kaya ito po yung nakikita ninyo. At saka po yung lindol, nakapagbigay din po ito ng mitsa ng tsunami kapag lagi po naglilindol. Bakit po nagkakunik-kunik po ito? Kaya tay, bakit po ito nagka ganito? Si tatay guys, nag-alala po sa mga tao ngayon, lalo na sa mga tao na kampante. Kasi po, hindi po naranasan po nila na mayroong tsunami. Mayroon pong ipinapaabot ang ating kaibigan sa lahat po ng malapit po sa karagatan ngayon. Kami po ay alubos nagpapaabot sa inyo para po ay makapaganda tayo sa anumang mga kalamidad, disgrasya sa ating dulot po ng panahon na hindi na po maganda. Kasi si tatay, nakita po daw nila yung mangyayari na meron po silang nakitang hindi maganda po na mangyayari po. Kailan po kaya ito mangyayari tayo? Alam po ba ninyo kung kailan? Nako, sana po walang lindol na malalakas Kasi number 1 po talaga yung bulkan guys. Nagbibigay po talaga ng tsunami kapag lagi po nag-iirap. Kasi gumagalaw po yung yung lupa sa ilalim, lalo na po yung karagatan natin. Nung malalapit po talaga sa karagatan po yung yung bulkan. Ito po talaga ang epekto tayo kapag may mga lindol. Posibleng magkaroon po ng pagyanig sa ilalim, kaya nakakapagbigay po ng tsunami. Ngayon ko lang po naiintindihan guys, yung ipinapaabot ni tatay. Para po sa inyo ito, sa lahat po ng mga makapanood nito Kami po ay nanawagan na huwag po tayong basta-basta magkapanti na lang porket wala tayong naranasan na tsunami, no? Di po yan natin alam kung ano man po ang itinadhana. Sana po hindi po ito matuloy na nakikita lang ating kaibigan. Hindi po ito pananakot, kundi reminder po sa lahat ng makapanood kasi nakikita po nila talaga na mayroon mitsa po ng tsunami po dito sa ating bansa kapag ito ay tulad po doon sa di ba sa China kung ano po ang mga dahilan, di ba tay? Lalo na po yung bulkan po natin ay sobrang mga active na po. Kaya yung mga lupa ay unti-unting lumalaki sa ilalim. Kaya nagkaroon po ng mitsa ng tsunami kapag ito ay mangyari na marami po talagang walang buhay dito dahil po lalo na po yung malapit sa karagatan. Saan po talaga ang delikado dito tayo? Pwede kong malaman saan pong mga lugar na delikado? Sos nako. Number 1 po doon sa Palawan guys Boracay, di po natin yan At saka pangalanan po natin, tay, asa pa? Ilocos. Totoo yan. Ay nako. Mag-ingat po daw yung bagyo ngayon lalo na pag tinatamaan po daw kayo ng ulan. Mga bahay dyan na slide, delikado. Tay, ano pong gagawin po nila ngayon na meron po kayong nakita na hindi maganda po na mangyari, lalo na po nadidetect po ninyo na dahil po sa volcano, meron po kayong nakitang kalamidad, yung tsunami. Problema po dito tayo kasi po naninirahan po sila doon malapit sa karagatan. Yung meron ako ipapabot dito sa asang banda Cebu. Sa tingin mo dyan, safety po ba? Tay? Lahat po ng malapit sa karagatan hindi po talaga safety ngayon. Lalo na sa mga lalapit po sa volcano. Pagkakatandaan po natin yung ipinapaabot ng ating kaibigan, hindi po nila nalalaman kung kailan darating, pero ang nakita ng ating kaibigan, mayroong mitsa na. Bakit po hindi po nyo makita po tayo na kung kailan po mangyari?
kusang loob po daw talaga yan, guys, no, na biglang dumating, no. Grabe, hindi ko talaga inaasahan ito na ito po ang ating makukuha na ipinapaabot ng ating kaibigan. Nakakatakot po yan. Kapag yung tsunami, guys, maraming buhay po na mawawala. Tulad po sa Japan man yata yun, tay, na nangyari po yung libu-libong tao na nawawala dahil po sa tsunami. Kaya nakakatakot. Lalo na pag sinabayan po ng ulan, lumalaki yung tubig. Kaya lalo na pag mayroong mga lindol, yun po talaga ang mga mitsa po ng tsunami, guys. Lalo na yung pagputok ng bulkan. Kasi yung nasa ilalim po ay nabibiyak. Naku po. Kapag ito, sa totoo lang tayo, gusto kong malaman kung bakit po yung lindol, mayroong lindol. Kasi marami nagsasabi, ano daw, isda daw yung malaki. Ano po ba katotohanan dito? Ito po ang ipapaabot natin sa inyo, guys, para malaman po niyo yung katotohanan, no? Hindi po yan isda, kundi yung nasa ilalim, kaya malakas po yung paglindol dito sa taas. Kasi po, mayroon pong gumagalaw po doon na malaking bato. Malaking bato. At wanang, iwan ko lang kung anong Tagalog sa wanang, guys, ha. Pag wanang, guys, pag nahulog sa ilalim yan, no, kasi parang may space na po doon sa ilalim, may ano na, bakanti ba. Kaya biglang nahulog yung pinakamalaking bato. Kaya mayroon nagkakaroon po tayo ng ganitong ano. Hindi po yan pala isda, sabi ng ating kaibigan. Kasi po, yun po talaga ang sinasabi po nila, tayo. Kasi mayroon daw malaking isda sa ilalim na gumagalaw. Hindi pala. Yun pala yung mga ganyan po. Yun pala ang mga sign na yung lupa, gumagalaw po sila. Kaya lumalaki hanggat mayroong bato na pinakamalaki na hulog dyan. Kaya malakas po yung impact. Kaya nagagalaw po talaga yung nayayanig yung kalupaan. Salamat sa pag-share, tayo. Hindi ko talaga ito malalaman. Oo, kung hindi po kayo nagpapaabot. Sa lahat po ng balikan natin na ipaabot natin sa inyo, ha. Sa lahat po ng malapit sa karagatan, sinasabi ni tatay, mayroong mangyayari, may darating na tsunami. Nakakatakot po para sa mga malapit sa karagatan. Ang takabundok, ang delikado, ang kalaban nila, landslide lang. Landslide, mga disgrasya. Yun po talaga ang pinakakalaban po dito sa bundok. Kasi hindi naman kami naaabot ng tubig. Di ba, tay? Dapat po tayo maging alerto, ha? Kung ano man po ang maibalita po doon sa mga legit po na nagbigay ng balita sa ating panahon sa P-Box, no? Dapat po talaga tugunan ninyo, no? Paniwalaan po ninyo yan kasi po hindi po yan sila nagkakamali din. Yung ginagawa po ng ating mga kaibigan tulad po ni tatay, nagpapaabot kasi minahal po niya yung mga tao. Gusto din po nila makabawi. Salamat, tayo.